gabi yun. Gabi. Medyo, madali na araw lumubog. Tapos mayroon akong isang kaibigan. Uuwi na sa bahay nila. Doon sa probinsya, kahit abutin pang 1 kilometro, ang tawag doon, kapitbahay pa rin. Yung kapitbahay ko ganun ka layo, halos kalahating kilometro lang galing sa amin. Sabi niya uuwi na daw siya kay magabi na. Pero yung bahay nila malapit doon sa may mga yung mga gubat. Malaki ang bahay nila doon. Sa probinsya. Probinsya. Kabunduan. May mga kapitbahay din sila pero malalayo. Nung mga banda 6:00 ng hapon, kinukwento niya yan sa amin, yung naranasan niya. Sobra niya talagang gulat. Akala niya mamamatay na siya eh. Mga 19 ano pa yun, ma? 1960. 1960. Oo, 1960. Tapos, malayo pa. 6:00 ang hapon, pero medyo maliwanag pagpagdi kasi yung may mga may mga bituin ng langit. Oo. Minsan ganun kasi sa bundok. Tapos, nakita niya malayo pa, parang madilim, kasi, maitim, lumilipad. Akala niya, lang yun, yung panig. Nasa lang yun, isip lang niya, akala niya hindi totoo. Habang kalagitnaan na papunta sa bahay nila, palapit ng palapit yung malaking ibon. Ibon pa lang, napakalaki. Ang kanyang pakpak, mahigit 1 dupa. 1 dipa. Mahigit 1 dipa ang pakpak. 1 dipa ang pakpak lang. Napakalaki. Tapos narinig niya na naghuni ba, sabi niya. Wak! 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 Ang bisis tumingin siya. Uy! Pababa naman. Anuhin na siya, dagiton siya, kunin siya. Kaya sobra niyang takot, para hindi siya madagit, dumapa siya sa lupa. Kasi kung nakatayo siya, mahuli talaga siya. Ang haba pa ng mga kuko. Tapos yung mata ng ibon na malaki, pulang-pula. Kaya sigaw na sigaw siya na, tulong, tulong. May aswang. Sabi niya, may aswang. Tapos, ito namang tao pag inaaswang, kahit malapit lang ang ang tao, hindi makarinig. Hindi tagal nakarinig ang kuya niya na malapit na siya doon sa bahay nila eh. Ngayon, ang nakarinig, yung doon sa malayo, sa kabilang bayan. Hindi naman bayan. Doon lang din sa lugar nila, pero medyo malayo. Nakasakay ng kalabaw. Pero may dala yung matulis na itak, mahaba. Pag yun ang niya, tagain talaga niya yung ibon. Kung siya yun ang inano sa aswang, dagitin. Kaya nasigaw siya na, tulong, tulong, may aswang. May aswang. Ang bilis lakad ng kalabaw. Pinalo pa niya para tumakbo ang kalabaw. So, ang lakas ng takbo ng kalabaw. Nag-ano pa ang kalabaw. Sabi ng kalabaw, nga ang kalabaw ko. Nakakita ang kalabaw. Nakakita siya sa aswang. Tapos, yung malapit na ang aswang, ay yung ibon, medyo dumisan siya sa kanyang kaunti. Tapos, maya-maya naman, naman siya sa ibon. Gusto talaga siyang dagitin. Kasi dalagita pa siya, bata pa, babae. Pagkatapos, palapit na ang ibon,
malapit na rin yung ano nila, kapitbahay pala nila yung nakasakay sa kalabaw, pero hindi talaga matakot, napakatapang niya. Kahit sabi niya, kahit makipagharap-harapan pa yung aswang, lalaban talaga siya. Tapos mayroon siyang kutsilyo na pangkontra sa aswang, bukod yung itak niyang mahaba. Mayroon siyang punyal na ano, yung buronsi, tanso. Pag i-target niya sa ano yung ibon, aswang, pag matamaan, sigaw talaga sa kaiyak dahil Hindi na raw Ano gagaling, eh? ma. Hindi na raw gagaling pag tinamaan niya. oo, hindi na galing, mamamatay siya. Kasi ano yun eh, tanso, kontra yun sa kanila, makamandag yun. Di, pagkatapos na tahimik lang yung nakasakay sa kalabaw. Tapos malapit na siya doon sa bata na nakadapa lang talaga, hindi talaga makatayo kasi nakita niyang ibon na ganyan-ganyan, naglipad-lipad, naghanap ng kimpo na madagit yung dalagita. Malapit na siya doon, pag malapit na sumigaw siya, nasa na yung aswang na matapang, kay karnihin ko siya, kakainin ko talaga siya buhay. Aswang siya, ako aswang din ako, sabi niya. Aswang, hindi narinig ng aswang, pumunta sa kanya, sabi niya aswang. Siya nang inano sa aswang, hinarap sa aswang. Inatake. Siya na Oo, inatake. siya nang inatake. Yung magpababa ng aswang sa kanya, ako bababa niya. Doon siya sa likod ng kalabaw. Kalabaw naman, sinusuot. Nung malaban yung kalabaw, matapang niya. Suso, yung aswang. Tapos nakita niya na malaking ibon. Bigla niyang pag-atake siya, bigla niyang tinaga na taman dito sa liig ng ibon, natama sa liig. Pagkatama sa liig, nanghina na yung aswang, nagpalayo na. Kaya yun, inanuhan niya, pagbaba niya sa kalabaw, pinuntahan niya yung bata, at yung bata nga nahimatay na sobrang takot. Kinuha niya, pinasakay niya, kasama na niya doon sa kalabaw, hinati niya doon sa bahay. Sabi, pagdating doon sa bahay nila, ang anak mo, pare, ang anak mo, kung di ko nakita, patay na to. Dagiti na sa malaking ibon, aswang niyo, nagpa-ibon-ibon lang. Ako, kung hindi siya lumayo, katayin ko talaga siya kasi targetin ko na siya. Mayroon akong may dala-dala siyang punyal na tanso. Kaya yun nangyari yun, umuwi na yung bata, nagpasalamat yung tatay, tapos sabi ng tatay, simula ngayon huwag na kayong umalis na kayo lang mag-isa at saka huwag na kayong umuwi kung gabi na. Gabing-gabi na pwede doon ka na matulog sa tiyahin mo. Kay kami na lang susundo kung bakit hindi ka naka-uwi. Yun, hindi na ang bata hindi na umalis-alis. Pero simula noon, hindi na sila nakabalita na may aswang pa pumunta. Yun natapos na.